Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Philippians 4:13. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Riba and Family, Pastor Nael Tongka and Family, Pastor Jelly Dalagit, Pastor Rone and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor Jun Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montegodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis and Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Giran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Anna and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Calorin Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Elodora Medina, Nanay Lina Lopez, Brother Luz Pantigan Family, Sister Fe and MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Bibi Arsabi and Sister Bilen, Brother Jerry Lazara and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joan Mayra Gusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Jennifer Lat, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Sister Jean Baby China and Baby China Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizen Bangayan, Sister Melodine Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Sister Eunice Cantero, and Brother Jonard Pangan. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo sa Iglesia ng PL, at ngayon din po sa inyo mga kapatid sa Iglesia ng Pasong Tamo. Ngayon pong gabi ay magpatuloy tayo sa ating panalangin. Ako po ay muling magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Ito po ay ating mababasa sa unang Thessalonica, chapter 4, sa verse 12 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi. Dapat ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang mga papagal sa inyo at ang nangungunod sa inyo sa Panginoon at mga papaalala sa inyo. At sa verse 13, ang sabi po rito ay, inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa.
magkaroon kayo ng kapayapaan. Kaya ang ating paksa ay ang mga mahalagang paalaala. Ang mahalagang paalaala ay kailangan po natin itong pahalagahan dahil ang nakasulat po rito ay ang mga lingkod ng Panginoon, yung kanilang mga ginagawa para po sa paglilingkod sa Panginoon at paglilingkod sa inyo mga kapatid. Kaya nga ang sabi dito sa verse 12, Unang Thessalonica chapter 4 sa verse 12, ipinamanik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at ang nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. So, ang ibig kong sabihin ng ating binasa ay kilalanin ang nagpapagal. Halimbawa, sino ba ang nagpapagal sa atin? Yung po mga nagdadala ng mabuting balita. Yung po ay nagpapagal para po sa paglilingkod sa Panginoon at sa inyo. O sino pa yung dapat nating mga kilalanin? Yung pong mga kapatiran na nagdadalaw, dinadalaw po kayo, lalo na kung kayo ay may mga karamdaman. Ginagawa po ito ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya sabi ay pinamamanhik na alalahanin natin sila. Nagpapagal at ang nangamumuno sa inyo sa Panginoon. Namumuno sa Panginoon, ibig sabihin ay isa ito sa mga pastor na ginagamit ng Panginoon. Ito po'y pinamamanhik sapagkat nakikita ng Panginoon ang pagpapagal ng mga namumuno, ang pagpapagal ng mga lingkod ng Panginoon. Katulad nga po na sinasabi ko sa inyo ay napakahalaga nung may nagtuturo para tayo ay patuloy na ilapit sa Panginoon. Yung mga manggagawa na kapag hindi nadadalaw ang mga kapatiran ay dinadalaw. Kaya nga sabi, pinamamanhik sa atin, kilalanin ang nagpapagal. Dapat ay tinikilala natin, pinaalaala natin yung kanilang mga kapaguran. Ito ay ginagawa nila sa inyo dahil sa Panginoon. At ang sabi sa verse 13, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig. So, pagka ang mga manggagawa ng Panginoon ay dahil sila yung mga lingkod ng Panginoon, ang sabi dito ay lubos na pakamahalin. Lubos na pakamahalin. Sa ating mga pananalangin, kailangan lagi natin silang binabanggit. Lubos na pakamahalin kung meron tayong maitutulong sa kanila o maibibigay, hindi lamang panalangin, kundi pagtulong sa kanila. At ito ay ginagawa natin dahil sa pag-ibig natin sa kanila. Lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang mga ginagawa. At dahil sa kanilang mga ginagawa, ang sabi po rito, magkaroon kayo ng kapayapaan. Maging mapayapa tayo dahil merong mga lingkod ng Panginoon. Sila ay madalas may kapaguran, pero hindi sila tumitigil sa mga gawain para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, napakahalaga po ditong paalaala nito. Sila ay lubos nating pakamahalin. Lagi nating isipin na sila ay mga lingkod ng Panginoon. Sila yung mga lingkod ng Panginoon na di lang napapagod. Ito ay mga nagpupuyat para sa pag-aaral ng mga ibabahagi sa atin. At ang kabilin-bilin ng dito, mahalagang paalaala ay sila raw ay lubos nating pakamahalin sa pag-ibig. Hindi lamang sa ating mga bibig, kundi lubos na pakamahalin sa pag-ibig. Ibig sabihin ay pagkalubos natin silang minamahal ay hindi lamang sinasabi natin, pinagpipray natin sila. At isipin pa rin natin kung ano ang ating magagawa para bilang manggagawa ay ipadama naman natin sa kanila bilang lingkod ng Panginoon yung ating pag-ibig.
dahil sila'y mga lingkod ng Panginoon. Kaya ito po ang paksang mahalagang paalaala. At ito ay binabanggit ni Pablo para huwag nating kalimutan na sila ay lubos nating pakamahalin dahil sa pag-ibig. At ito ay hindi lamang sinabi ni Pablo, kundi ipinamamanhik natin sa inyo. Namamanhik si Pablo na huwag natin kalimutan, kundi kilalanin natin ang mga nagpapagay sa atin, namumuno, nagtuturo, nagpapaalala. Ito ay ginagawa nila dahil sila'y mga lingkod ng Panginoon. Dahil sila ay mga lingkod ng Panginoon, ginagawa nila yung kalooban ng Panginoon para ito ay ibahagi naman para sa atin ng mga anak ng Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon sapagat ang mga salitang ito ay pinapaalala sa atin hindi lamang para basahin, kundi ito ay ating gawin ng ayon sa kanyang kalooban na ginagawa natin na may pag-ibig yung inuutos sa atin. Sila ay ating alalahanin at sila ay ating lubos na pakamahalin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mahalagang paalaala ninyo dahil ang inyong mga lingkod ay minamahal ninyo. At ang mga lingkod ay nagpapagal dahil sa pag-ibig sa mga kaluluwa. Kaya ang aking panalangin na Ama, pataganain niyo kami sa pag-ibig na kami magkakapatid ay magkaroon ng biyaya na sila ay aming ibigin bilang sa panalangin. Kundi kami rin naman ay magamit para sila, Panginoon. Maalaala namin kung ano ang aming maitutulong sa kanila. Kaya mga salitang ito, ibigay niyo po ng bisat sa kamyahihan at loonin niyo. Ito ay mga tanim sa aming puso't isipan. Sa mga kapatiran, sa Iglesia ng Fiel, ay patuloy, Panginoon, na magkaroon ng biyayang lubos na pamahalin ang mga magagawa na naglilingkod. At maging sa Iglesia ng Pasunta mo, tulungan niyo ang bawat sa amin na ang mahalagang paalaala ito ay gawin namin sapagkat kalooban niyo na sila ang lahat ng inyong mga lingkod ay lubos na pakamahalin na kami ay magkaroon lagi ng pag-ibig sa kanila at kami ay maglingkod na mayroon sa kayapaan. Ama, ang lahat nito ay hinihingi, ipinagpapagalaman sa pangalan ni Jesus.
serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. Love of heaven and earth, holding me in your embrace, unfading love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer mine, but